Natigil ako sa aking pagmuni-muni nang may dalawang pares ng paa na nakatayo sa harap ko. Saglit pa akong natigilan ng pag-angat ko ng tingin, isang anghel ang nakita ko. Akala ko hindi na mangyayari ang lapitan niya ako. Pero hindi ko inaasahan na narito na pala siya sa harap ko. I act normal, kahit ang totoo, pinagpawisan ako. Nakapagtataka dahil hindi naman ako ganito sa mga babae na dinadala ni mama sa bahay. Even kay Danica, hindi ko to naramdaman. Tanging ang babae lang na ito ang nagbigay sa halo-halong emosyon ko. Samahan mo ko. Don't worry, harmless ako. Ngunit hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Nakatayo lang siya doon, nakatitig sa akin. Is she scared? Napilitan lang ba siya na lapitan ako? Alam kong gwapo ko, pero sis, hindi tayo talo. It means, lalaki rin ang gusto ko. Pinanindigan ko ang kasinungalingan na sinabi ko sa kaibigan niya. Nang sa ganon, maging komportable siya sa akin. Mukhang tama ang hula ko. Dahil nang sabihin ko yon, she began to speak. Dahil ba ito sa epekto ng alak sa akin kaya nag-iba ang pandinig ko? Kung gaano kamalaanghel ang kanyang muka, ganoon rin ang kanyang boses. Nagpapalitan kami ng salita hanggang sa nasabi niya ang kwento ng buhay niya. Nakatulala lang ako sa kanya habang nagsasalita siya. Ngayon lang ako humanga na ganito sa isang babae bukod kay Danica. What is she doing? Taranta na sambit ko sa aking isipan nang alisin niya ang suot nitong blazer. Aligaga ito at hindi mapakali. Tinamaan yata ng alak. Tumayo ako at inayos ang damit niya. Inaakay ko siya palabas para ihatid sa bahay niya. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang gagawin. Napalunok na napatulala ako sa kanyang katawan. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang halikan ang labi ng dalaga at nagulat pa ako nang tumugon nito dahilan para may mangyari sa amin ang gabing yon. Nagising ako sa tunog ng aking telepono. Kaagad na dumapo ang tingin ko sa babaeng nakayakap sa akin. Mahimbing at payapang natutulog sa bisig ko. Napangiti ako nang maalala ang nangyari kagabi mula sa resto bar hanggang dito sa hotel. Siya ang aking unang halik. Dahan-dahan na inalis ko ang kamay niyang nakayakap sa akin at dinampot ang phone ko sa bedside table nang tumunog yon. Nang makita na si Danica ang caller, bumangon ako at lumabas ng silid. Pakiramdam ko, nagloko ako sa kanya. Iggy, where are you? Narito ako sa bahay mo sa isla pero wala ka naman rito. Narito ako sa Cebu. I'm sorry, hindi ako nakapagsabi sa iyo. Baka mamayang hapon ako makauwi dyan. I lied. Okay, sabihan mo ako kapag nakauwi ka na ha. May importante akong sasabihin sa iyo. Hapon na nang maihatid ko si Audrey sa kanyang tinitirahan. Yung pera na usapan namin ng kaibigan niya na tinanggihan niya, isinilid ko iyon sa kanyang bag. Babalikan ko na lang siya pagkatapos naming mag-usap ni Danica. Maybe in 2 or 3 weeks. Malalaman na siguro yon kung nabuntis ko ba siya o hindi. Mabigat ang loob ko na umalis ako. Napahilamos ako sa aking muka. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang ay parang nahibang na ako sa kanya? I texted Danica na pauwi na ako at didiretso na ako dyan. Hindi pa tapos ang bahay ko na yon pero pwede nang matulugan. Kakasimula ko pa lang din na magpatayo doon ng negosyo. Since favorite food ko ay seafoods, iyon ang negosyo na pinlano ko doon. I am a marine engineer pero ayaw kong sumampa sa barko kaya naisipan ko na what if magtayo na lang ako ng sarili kong cruise lines. Yung galing sa sarili kong hirap at pagod dahil yun naman talaga ang pangarap ko. Iyon ang plano ko noong unang beses kaming makatungtong ni Danica sa lugar na to. Dito sa lugar na to ko pinangarap na bumuo kami ng pamilya. Magsimula ng bagong buhay bilang mag-asawa. At unti-unti kong abutin ang mga pangarap ko, nakasama siya. Pero paano ko yun magagawa? Ni hindi nga niya alam na mahal ko siya. Ni hindi pa nga ako nagtapat sa kanya. Natatanaw ko na ang bahay ko. Binilisan ko pa ang pagmamaneho. Since may sasabihin siya sa akin, siguro ito na rin ang tamang panahon na sabihin ko sa kanya kung ano ang tunay na nararamdaman ko para sa kanya. Bahala na kung ano ang maging kalabasan nito. Maraming kagamitan sa unang palapag ng bahay, kaya sa likod ako dumaan. Sa hagdan diretso sa terrace sa ikatlong palapag. Papasok na sana ako sa kwarto na karugtong nitong terrace nang makita kong bukas ang nag-iisang kwarto rito sa labas. I saw Danica inside the room.
Nang makalapit ako, nagtataka ako kung bakit nandoon siya, gayong hindi naman ginagamit ang kwartong iyon. Tambakan ito ng mga gamit noong may nagtatrabaho pa rito sa terrace. May hinahanap ba siya kaya siya nandito? Madilim ang paligid, kaya hindi niya ako nakita nang makalabas siya. Hindi ko rin siya tinawag dahil gusto kong makita ang loob ng kwarto at alamin kung ano ang naroon, bakit pumasok si Danica doon. As I entered in the room, I was shocked what I saw. Paano nangyari na ang imbaka ng mga gamit ay naging isang malinis, maayos at may iba't ibang mga gamit dito, gaya ng stuffed toys, tokens, balloon at kung ano-ano pa. At ang ikinagulat ko pa ay iyong painting na nasa wall. Hindi ko matandaan na ginawa ko to, na ginawa namin ito. Anong mga ito? Kailan pa ito narito? Naguguluhan ako. Nagtataka at the same time. I feel cringe. Dapat masaya ako. Dapat kikiligin ako. Pero bakit? Nanindig ang balahibo ko at kinabahan ako na makita ko ang laman ng buong kwarto. The painting. The palm mark. Hindi ko ito ginawa. Never ko itong ginawa. Ngayon ko pabalak sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman ko. Paano sa painting na to? Nakaluhod ako. Nagpo-propose sa kanya. Oh God. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko pagkatapos kong makita ang lahat ng mga ito. Matagal na niya akong mahal. Pareho ba kami ng nararamdaman noon pa man? Ngunit natatakot malaman ng bawat isa sa amin? Yun ba yun? Napasabunot ako sa aking buhok. Para malaman, kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman kung ano ang ipinapahiwatig ng kwarto na yon. I need to talk to her. Nagmadali akong lumabas. Ngunit kaagad rin akong napatigil at nagtago nang makita ko si Danica at may kausap sa phone. Takot na takot siya. Nanginginig ang kanyang boses at hindi mapakali. Mom, please. I don't want Diego to know my condition. I'm going to US. But please, Mom, make it happen na walang makakaalam nito. I talked to Diego. Sasabihin ko sa kanya na pupunta ako ng US for good. Condition? What condition? Nanlaki ang mata na napalingon siya nang tumunog ang phone ko. I didn't bother to answer it. Nilapitan ko siya. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ano bang itinatago niya? At ganito siya katakot. Ano yung narinig ko? Ano yung condition mo na hindi ko dapat malaman? I asked. Ngunit wala akong sagot na nakuha mula sa kanya. Nakatulala lang siya. Nanginginig ang mga kamay at may namumuong luha sa mga mata. Danica! Saad ko. Umiling na napaatras siya palayo sa akin. No, Diego. Danica, huminahon ka. I tried to reach her pero pilit siyang lumalayo sa akin. I don't want you to know. I'm going to US tomorrow at hindi na ako babalik. She said while crying. I love you pero kailangan kong umalis at pakawalan ka. Mahal din kita, Danica. Malungkot siyang ngumiti. I know, pero buo na ang desisyon ko. I'm so sorry, Iggy. Nilapitan ko siya at mahigpit na niyakap. Stop crying. Pag-aalo ko. Ihintayin ko na lang ang pagbalik mo. Kung payag ka, pupuntahan kita doon kahit araw-araw pa. Kung ano man ang kondisyon na tinutukoy niya, sana hindi iyon malala. At maintindihan ko kung ayaw niyang sabihin sa akin. Kung ito ang dahilan kung bakit aalis siya, ayos lang. Basta gagaling siya doon at uuwi rito na maayos. Pinahinga ko muna siya. Bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig na maiinom niya. Kung hindi dahil sa pangungulit mo, hindi sana narinig ni Diego ang usapan natin. I hate you, Mom. I hate you. And I want to hurt you. Nahulog ang baso na hawak ko sa gulat sa sigaw ni Danica. Puno ng galit ang mga mata na nilingon niya ako. Parang hindi siya ang Danica na kababata ko. Hindi siya ang Danica na minahal ko. Hindi ko alam kung saan ang galing ang galit niya at nadamay ako. Ibang-iba siya ngayon. Thanks God, my phone rings. Mabilis ko iyon kinuha sa aking bulsa at sinagot. Naka-loudspeak yun para marinig ni Danica. I don't know. Pero nakaramdam ako ng takot at kilabot sa paraan ng pagtingin ni Danica. Marky, alam mo istorbo ka. Kasama ko si Danica ngayon. Aalis siya bukas kaya kailangan kong sulitin ang oras na kasama siya.
Bungad ko na kay Danica nakatingin. Napahalakhak naman si Marky sa kabilang linya. Os, akala ko nag-honeymoon kayo. Pinatay ko kaagad ang tawag. Sorry sa sinabi ni Marky. Wika ko at nginitian siya. Naging formal na ang kanyang muka at wala nang bakas ng galit doon. Kukunin ko lang ang gamit ko sa ibaba. Paalam niya. Hindi na. Ako nang kukuha since may kukunin rin ako sa sasakyan ko. Saad ko. Tumango si Danica bilang pagsang-ayon. Tumingala ako sa ikatlong palapag ng bahay ko na makababa ako. Imbis na kunin ang gamit niya, sumakay ako sa sasakyan at pinaharurot paalis sa bahay ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit natakot ako sa kanya nang marinig ko ang mga sinabi niya sa mami niya. Para siyang masamang tao na bigla na lang nag-iiba ang mood niya. Nakahinga ako ng maluwag na makalayo ako sa bahay ko. Ngunit ang takbo ng sasakyan ko ay mabilis pa rin dahil baka sundan niya ako. Ewan ko ba? Nahihibang na ako. Anong nangyayari? Nagpapanik na wika ko nang ayaw kumagat ng preno ng sasakyan ko. Hindi ko makontrol ang takbo niya. Nawalan ito ng preno at nataon pa na nasa paliko-liko ang daan at madilim ang buong paligid. Mabilis na inikot ko ang manibela pakanan nang biglang sumulpot ang truck pagliko ko. Ngunit sa kasamaang palad, bangin pala ang kabila ng kalsada kung saan ako lumiko. Dumiretso ang sasakyan ko. Wala na akong pag-asa na makatalon palabas. Sa bilis ng takbo nito pababa sa bangin, kaya nanalangin na lang ako na sana hindi ako mawala. Sana hindi rito matapos ang aking buhay. Sumalpok ang sasakyan ko sa malaking puno. Sa lakas ng tama nun, mula sa aking kinauupuan, tumilapon ako sa salamin ng sasakyan. Nabasag yun, dahilan dumiretso ang katawan ko sa labas at tumama ang ulo ko sa kahoy. At bumagsak ang katawan ko sa hood ng sasakyan. Hanggang sa mahulog ako at nagpagulong-gulong sa bangin. At naging itim ang lahat sa akin. Nagising ako na masakit ang aking likod. Ilang oras na ba ang tulog ko at ganito kasakit ang likod ko? Bigla akong nasilaw sa aking pagmulat, kaya muli akong napapikit upang ipahinga saglit ang mata ko. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, muli kong iminulat ang aking mga mata. How many times do I have to tell you na ayaw kong may ibang papasok dito, Yaya? Ngunit hindi si Yaya ang nabungaran ko, kundi si Mama. Oh, here we go again. Mabilis siyang lumapit sa akin nang bumangon ako. Gulat na gulat siya. Ano bang bago para ganito siya magulat na para bang hindi sanay sa ugali ko? Pinakaayoko sa lahat, yung basta-basta lang pumapasok sa kwarto ko na walang pahintulot, kahit siya pa yon. Sumandal ako sa headboard ng kama at inis na hinarap si Mama. Bakit ka andito, Ma? Para pagalitan na naman ako? Pangaralan dahil hindi ako nagpapigil na puntahan si Danica, ganun ba? Don't worry, Ma. Dahil yung pagkikita namin kagabi, huli na yun. Iniwan na ako ng babaeng mahal ko. Ano, masaya ka na? Tulala lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ba siya masaya na naging matagumpay ang plano niya na paglayuin kaming dalawa ni Danica? Yun naman ang plano niya simula nung malaman niyang mahal ko si Danica. Ako naman ngayon ang nagulat nang makita ang butil na mga luha niyang nag-uunahan na pumatak sa kanyang mga mata. Iniwan ako ng daddy mo. Nangihina na napaupo siya sa sahig. Mabilis akong bumangon at dinaluhan siya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Niloko niya ako. He has a mistress. And that girl is my best friend. Humagulhol si Mama sa bisig ko nang yakapin ko siya. Paano ito nagawa ni Dad sa kanya? Ito bang dahilan kung kaya palagi silang nagtatalong dalawa? Palaging nag-aaway? Ito ba yun? Umusbong ang galit dito sa puso ko para kay Dad. Iniidolo ko siya dahil sa pagiging mabuti nitong ama at asawa. Nasa kanya ng lahat at wala akong maipintas. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kanya. Ang sakit, anak, when I found out that he got me pregnant. Puno ng luha ang mga mata na tumingin siya sa akin. Masama ba akong asawa kaya nito ginawa sa akin? Hindi ba ako enough? Or maybe, napapagod siya dahil sobrang mahal ko siya. I don't know what to say. May galit na nararamdaman ako kay Mama. But seeing right now, nasasaktan sa ginawa ni Daddy, how can I ignore my mom?
Isinantabi ko muna ang galit ko sa kanya. She needs me right now. Hinatid ko siya sa kanyang kwarto. Pinainom ko siya ng tubig nang sa ganoon kahit papaano ay mahimasmasan siya. Ano yung sinabi mo kanina na iniwan ka ni Danica? Tanong nito na nagpaiba ng mood ko. She already left. For good na raw siya sa US. Don't worry, hindi ko siya susundan doon. Walang rason para sundan ko siya ron. So nothing to worry. Yun lang ba? Yeah. Why? Kunot noon na balik tanong ko sa kanya. Hindi mo natandaan na naaksidente ka? Umiling ako. I didn't remember anything, ma. Bukod dun sa huling pag-uusap namin ni Danica. Kung naaksidente man ako, bakit ang ayos ko? Hinatid ko pa nga si Danica sa airport bago umuwi rito kagabi. I think you need to talk to our doctor. Hindi na, ma. Putol ko sa pagsasalita niya. Wala naman ako ibang nararamdaman bukod sa masakit ang puso ko. Wag mo na akong intindihan, ma. Lilipas rin to. I can't deny na hindi ako nasaktan sa pag-alis ni Danica. Pagkatapos niyang sabihin sa akin na mahal niya ako, aalis siya, hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon na maging boyfriend niya. I have to go, ma. May aasikasuhin pa ako. Paalam ko kahit ayaw niya pa sana kong paalisin. Kahit wala na si Danica rito, itutuloy ko pa rin ang pangarap ko. Hindi hadlang ang pag-alis niya para hindi ko yun ituloy. At kay Dad, gusto kong ipakita sa kanya at patunayan na kahit wala siya, yung aral na itinuro niya sa akin, hindi ko makakalimutan. I am mad at him. Bakit pinili niyang sirain ang pamilya ang binuo niya? Bakit kailangan niyang saktan sa ganoong paraan si Mama? Kahit magpaliwanag siya, hindi ko siya maintindihan. To all people, bakit ang kaibigan pa ni Mama ang minahal niya? Ang masakit, nabuntis niya pa. Pagkatapos kong gumayak, nagmaneho kaagad ako papunta sa isla. Kailangan ko nang ayusin yon para makasimula na ako sa plano kong negosyo roon. Habang binabaybay ko ang daan, sumagi sa isip ko ang sinabi ni Mama. Naaksidente ako? Kailan? At saan? Bakit hindi ko matandaan na may nangyari sa akin na ganon? Nahihibang na yata si Mama. Uwi ka ko sa sarili. Pagdating sa isla, kinausap ko kaagad ang engineer. Ibinigay ko sa kanyang design ng farm na gusto ko. Napagkasunduan rin namin ang presyo at 1 taon na kontrata para matapos ito. Habang ginagawa ang farm ko, ang buong atensyon ko ay nasa firm ni Dad. Napa-expand ko na yon sa maikling panahon lang. Ang next target ko ay ang Cruise Lines Corporation. I invested 70% ng mabalitaan ko na nanganganib ang cruise lines na pinagmamay-ari ng mga kamag-anak ni Danica. Since they know me, wala na silang maraming salita pagkatapos kong ibigay sa kanila ang pera. My life isn't easy. Araw-araw ko nagpapakapagod para hindi masagi si Danica sa isip ko. Every day I woke up, parang may kulang sa akin. Siguro, dahil nasanay ako na palaging narito si Danica sa tabi ko. Palagi ko siyang kasama, nakakausap, nakikita. Pwede ko naman siyang puntahan, pero may pumipigil sa akin na wag na lang. Kaya para makalimutan siya, ginawa kong abala ang sarili ko araw-araw. 4 na taon ang lumipas. Itinanyag ako bilang isang youngest billionaire and successful businessman. Naabot ko ang mga pangarap ko, ngunit may nag-iisang bukod tangi na hindi ko pa nakuha at hindi ko alam kung makukuha ko pa. It's been 4 years na wala akong balita kay Danica. Nang umalis siya, tinuldukan niya rin kung ano ang meron kaming dalawa. Kahit ang pagiging magkaibigan namin ay tinapos niya rin. 4 na taon na rin ako naghihintay sa pagbalik niya. I still love her. Minsan, napapanaginipan ko na magkasama kaming dalawa. Ang weird lang kasi ang labo ng mukha niya sa panaginip ko. Ang hirap ng buhay ko. Nakuha ko ang mga bagay na gusto ko, ngunit kulang sa kaligayahan. Walang kapayapaan. Para matigil si Mama sa pangungulit sa akin tungkol sa pag-aasawa, ang bagong kasambahay namin na dumating, ipinakilala ko kay Mama na fiancé ko siya. Wala yun sa plano ko. Basta lang yung lumabas sa bibig ko. Doon lang ako nahimasmasan sa mga nasabi ko nang dalhin ko siya sa aking kwarto. Saglit akong napatitig sa kanyang muka na para bang nakita ko na siya dati. Akala ko matutuwa si Mama na may fiancé akong ipinakilala sa kanya.
Pero nagalit siya sa akin. Bakit daw sa lahat ng babae, bakit yung mahirap pa raw ang minahal ko? Naging masama ang loob ko kay mama. Simula kasi na niloko siya ni dad, masama na ang tingin niya sa mga mahirap. Lahat kinukumpara niya kay Tita May. Kung hindi niyo kaya respetuhin ang desisyon ko, kahit yung mapapangasawa ko na lang ma, kahit siya na lang respetuhin mo. Hindi napigilan na saad ko sa pagtatanggol ko kay Audrey. Ginawa niya ang role niya bilang asawa ko, and I did also. Habang tinititigan ko siya, napasabi na lang ako, siya ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Pero biglang bumalik si Danica at muling gumulo ang buhay ko. Ano pa kaya ang mga nalaman ni Diego sa pagkatao ni Danica? At bakit? Sino ang dahilan ng pagka-aksidente niya? Dahilan para mawalan siya ng alaala. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more uploads. Maraming salamat po!